Arvin Tolentino hindi na maglalaro overseas dahil ang pinagpipilian niya yung dalawang bigating teams na mula sa SMC. Kung Ginebra ang pipiliin niya, isa or dalawang players ang maapektuhan sa paglipat ni Arvin. Kung sa SMB naman, isang big man, isang guard din ang ibibigay nila para lang makuha to. Ang tanong, worth it bang kunin si Arvin Tolentino? B-League, dudukot na naman ang mga bagong PBA players ayon sa isang Korean insider dahil ang bagong platforms ng B-League mas manguha pa ng pro players na under sa Asian quota at nang sa ganun, magamit din nila ang fan-based system mula sa atin. Si Arvin Tolentino ay ilang linggo nang nasa bangko at nagiging taga-appear ng Northport. Tinanong ng Spin kung open ba tong maglaro sa ibang bansa at ang sabi, malaking opportunity nga raw ang bagay na yan. Kesyo, parang may pumasok sa kokote ni Arvin at biglang nagbagong isip niya. Dahil ba, sa mga secret offers na natanggap niya na recently lang daw nangyari, ang ibig kong sabihin, ang Ginebra. Sa katunayan, pinakauna talagang lumapit ang SMB sa kanila. Pero itong SMB lang ang nagpapakipot at ayaw din ng Northport sa magiging kapalit niya. Ang magiging kapalit kasi niya si Rodney Brondial at isang first pick. Hindi pumayag ang Northport. Pinagre-request ng revision ang trade package na ito pero hanggang ngayon hindi pa isinubmit. Paano nga ba kung ituloy na ng SMB ang pagkuha sa kanya para mas maging patas? Sino dapat ang kapalit? Mas magiging okay pa siguro kung si Moala Tautuang ibibigay nila. Si Mo nga ngayon ay parang mas madalas na ring bangkuin, hindi gaya ng dati na nagiging prime ang galaw ni Mo. Pagdating naman sa hinihingi ng NP, medyo hindi pabor ang SMB sa kanila dahil nga si Arvin injury prone. Ngayon ito ang pinakabago. Depende sa magiging case, if nakuha ng Ginebra si Sistan, hindi naman itutuloy ito. Sa ngayon si Arvin ay nasa kanilang radar at balak nilang kunin ulit ayon din sa multiple sources na si Coach Tim mismo ang nag-request niyan dahil nagsisisi daw siya ng labis na pinakawalan nila si Arvin. Tapos nag-iba na rin si Arvin ngayon kasi mas naging bulky kumpara nung nasa Ginebra pa siya. Pero tamang decision lang na pakawalan nila si Arvin para at least lumabas ang totoong abilities niya in no time. Kulang lang pala siya ng playing time. Kapag si Arvin nakabalik sa Ginebra, same playing minutes kaya ang lalaruin niya sa kanila? Or baka naman, mawala na naman ulit siya ng kumpiyansa dahil nga sa consistent na pagbabangko. Kung itutuloy, si Von Pisumal umano ang isa sa mga maapektuhan. Pangalawa, kasama sa trade package ay si Maverick Ahanmisi. Sang-ayon ba kayo sa bagay na yan? Kung si Arvin ay injury prone, worth it pa ba kung siya nga ay ipapalit sa dalawang active players ng Ginebra? Mga young talents na hindi maglalaro sa PBA at mas gugustuhin pa na makapaglaro overseas kesa manatili sa brand of basketball ng Pinas. Sayang na mga talento na pwede sanang ma-utilize na ibang PBA teams, kesyo mukhang klarong-klaro naman ang rason kung bakit mas dapat silang lumayo sa PBA. Una, ang PBA masikip. Unfortunately, mababang kulang din sila gaya ng ibang mga potential na rookies. Pangalawa, pagpapasa-pasaan lang sila sa PBA at baka in the end, mga big teams lang ang may kinabang. Pangatlo, at yung development ng isang player. Kahit pro league ang PBA pero iba pa rin ang level ng kompetisyon sa ibang bansa, especially sa B-League. Gaya ng ibang liga, ang B-League ay gagamit na rin ng tinatawag na FA rights para sa choice of team na gusto mo. Pinakahuli, syempre ang pasahuran. Ayon sa Asian quota rules, may sinusunod silang maximum at minimum salary na hindi bumababa sa 1.3 million pesos sa ating currency kada buwan. Balita ko, mas pinalalaki pa ito ngayon para talaga masilaw ang mga Filipino players. At ngayong buwan din, sakto, na number 1 target nila na mapabilang sa Asian quota ay ang mga Pinoy. Nais din nilang mas lumalim pa ang samahan ng ilang Filipino players sa B-League para talaga magkaroon ng magandang partnership at syempre, hindi mawawala dyan ang fan-based system na dala ng mga Pinoy. Alex Conov, Lebron Lopez at BJ Pre ang tatlo sa mga magiging halimbawa ng AQ players na makakatanggap ng mas malalaking sahod sa kanila. Balita ko, going out na si Pre at si Conov naman ngayon bumalik sa States para pagandaan ang next destination ng kanilang karir. Mukhang ayaw na nga talaga nila sa PBA.